Good morning! Ngayong araw nga ay samahan nyo kaming mag-ihaw ng isda sa bunot. Napadaan nga kami sa pitchport ng Dinahican at naisipan nga ng asawa ko na bumili ng pang-ihawin. At sabi nga ng asawa ko ay mas malasa daw ang inihaw na isda sa bunot, kaya sabi ko ay di go, basta't malinis yung bunot. Charing! Naalala ko tuloy nung kabataan. Kabataan? Kala mo na may tandan-tandahan eh. Ay di iyon na nga at naalala ko ano aking kabataan na sumasama pa ako sa pamumukot. Alam niyo po ba yung namumukot, yung naglalambat sa tabing dagat? Pag maraming huling isda sa paglalambat o sa pamumukot ay nag-iihaw din kami sa bunot. At syempre may baon din kaming kanin para doon na rin kami manananghalian. Napakasimple ng buhay dati, bigla tuloy nag-flashback sa akin ang mga childhood memories ko na hindi ko malilimutan dahil napakasaya na experience na yon. Although nung mga panahon na yon ay hindi pa nagsisink in sa isip ko na ganun pala kami kahirap. Na kapag hindi pala kami namukot o naglambat ng isda ay wala kaming kakainin or uulamin. Pero, thankful pa rin ako kay Lord dahil na-experience ko yung mga ganung bagay at naging grateful ako ngayon. Dahil natutunan kong i-appreciate lahat ng blessings na natatanggap namin, maliit man o malaki. Always grateful pero hindi tayo titigil mangarap sa buhay. Mabalik nga tayo dito sa aming iniihaw na isda. Ayan nga at hindi magkasya yung dalawang isda sa bunot kaya sabi ko ay second batch na lang yung pakoy. At pag ganito ang inihaw sa bunot ay talagang di mo maiiwasan ng maluha pero pag naluto na ay worth it naman. At makalipas nga ang ilang minuto ay luto na ang ating inihaw na pakoy at buraw. Binibiro ko nga ang asawa ko at sabi ko'y muntik ng makremate ang isda. Buti na lang niluto lang, hindi nilibing. Charing! At ayan, luto na. Kain po tayo mga mare. Thanks for watching. God bless!